Maaga kami nag-asikaso dito para lumuwas ng Maynila. Since November 1 naman na bukas, mahirap kasi makipagsabayan sa araw na iyon. Kaya uunahan na namin sila bumisita sa mga puntod. Alas 3 pa nga lang kami nag-aasikaso pero alas 4 na kami nakaalis ng bahay. Sa dami kasi namin nag-aasikaso at naliligo sa CR, hindi kaya ng oras. Na naman yung aso naming si Mustache, may iwan na naman sa bahay. Sa oras na ito ay naghihintay kami ng tricycle kasi maaga pa nga lang, wala pang nabiyaheng tricycle. Syempre commute lang kami kahit sa bus at inaasahan na nga namin ang pagsusukan ng mga kasama naming bata. Syempre nakainom naman sila ng gamot at may mga dala silang plastic. Past 6:30 na nga kami nakarating sa Maynila. Medyo wala din kasi talagang traffic. Grabe, bring back memory kami dito sa Bikutan. Paano dito kami lumaki at nagkaisip? Ayan yung palengkeng lagi namin pinupuntahang Doon magkakapatid. kami sa may bandang dulo. Ayun no, sa may tangke. Diyan kami sa may tangke dati. Direction lang, hindi sa tangke mismo, sa bandang tangke. Ito naman yung way ng patricyclean. Dito rin yung way ng PUP Taguig kung saan nag-aaral yung ate Marisa ko. At nung nakababa na nga kami dun sa crossing sa Lower Bikutan, nagsimba muna kami. Magpapasalamat kami for the protection and safety po ng pamilya namin and blessing. And sa wakas, mapupuntahan na namin ulit yung puntod ng tatay ko. Yearly nga, lagi binibisita ni ate Marisa ang puntod ng tatay. At ngayon lang yung araw na buo kaming pamilyang bibisita sa lolo nila, sa tatay namin. At syempre si nanay kasama namin. Nakakatuwa lang isipin na marami nang makikita ang tatay pagpunta namin sa kanya. Tapos namin mag-pray, sumakay na kami ng jeep pa Hagunay Cemetery. Ganda pumunta talaga ng cemetery nang hindi pa November 1 kasi pag November 1 ang daming tao at sobrang traffic. And nandito na kami sa Hagunay Cemetery. Grabe, pagod at gutom na nga kami lahat dito. Pero go fight pa rin. Pag gantong araw talagang wala pang November 1, wala pa masyadong tao sa mga sementeryo. Nag-shortcut na nga kami dito papunta doon sa puntod ng tatay ko. Tabi-tabi po sa mga puntod at mga nicho. Relate din pa kayo dito sa ginagawa namin. Pag public cemetery talaga, ganito talaga ang nangyayari. Pagpunta nga namin doon ay nakaabang na yung yearly daw na nagpipintura sa puntod ng tatay. Yung ate Marisa ko naman kasi ang lagi ng papapintura neto yearly, kaya hindi ko alam kung ano usapan nila. Sabi kasi ni kuya, mahal na daw ang pintura niya, kaya 400 plus ang sinisingil sa amin pag pintura lang. Kaya sabi ko, hintayin nyo na lang ang ate ko, kayo na lang mag-usap. Kung ganun lang din kamahal, sana nagdala na lang kami ng pintura. Kung makikita nyo, maliit lang yung puntod ng tatay ko. Bali, transfer na lang siya dyan at binili yung lupa na yan. Kaya buto lang ang nakalagay dyan. Mga nagutom ang mga person. Dahil walang mga dalang mga pagkain na yun lang. Maganda nga yung kay walang isinusuka. Ang galing talaga ng nanay namin. Sa wakas, after so many years, makakapagtirik na ulit sa puntod ng aming tatay. Para po sa inyong kaalaman, noong 2010 po namatay yung tatay ko. Bali, desperas ng bagong taon yon, December 31, 2009. Sinugod sa ospital ang tatay ko ng gabing yun. Naiwan kasama mga kapatid ko sa bahay at yung mga ate ko nasa ospital kasama ang tatay. Inabot na sila sa ospital ng pagpapalit ng taon, kaya January 1, mga alas 5 ng umaga, nawala na si tatay. Nakakalungkot, lalo pa yung nanay ko nasa Malaysia pa nun. Pero ngayon, ang saya-saya na ng pamilya namin. Last time, 200 lang yan. Nandito na nga si ate Marisa at nakikipagtalo na nga sa nagpintura. Nung dumating nga lang yung ate Marisa ko, tsaka lang kami nakakain dahil nagpabili siya ng kakainin namin. Kasi kung kakain pa kami sa labas, mapapamahal at tsaka malayo pa, magbabiyahe pa, ang dami naming gutom. And ito na nga ang nanay ko, punong abala sa paghahati-hati sa aming magkakapatid ng pagkain. And si Rolly naman na punong abala sa paghahati-hati ng soft drinks. And kakain na nga tayo, kain po. Subo lang ang talaga ang kailangan namin para lang mawala yung gutom talaga namin. And after ng pahinga, chika-chikahan konti sa sementeryo, lumarga na nga kami. Papunta sa aming second destination. Uwi nga muna kami doon sa bahay ng ate ko sa Paranaque, Castle Residence. And that's all muna. See you sa next video.